Kung nasa Pilipinas ka, hindi ka makaka-relate doon sa pressure na sinasabi ko kasi hindi mo nararanasan. Pero let's say nasa Canada ka o pumunta ka sa Australia or whatsoever, or naging temporary resident ka sa isang bansa, for sure makaka-relate ka. Pero doon sa mga hindi nakaka-relate, ikakwento ko na rin yung ano yung pressure na nararamdaman namin dito as temporary foreign worker, mga permanent resident na bagong salta dito sa Canada. Okay, so yun yung pag-uusapan natin sa vlog na to. Ano yung mga pressure na nakaka-apekto sa buhay namin, kahit sa marriage, or sa finances, or whatsoever, overall, ano yung mga pressure na sinasabi ko. First pressure, yung pressure na sinasabi ko is yung pressure na lumipat ka sa ibang bansa. Kasi imagine mo, okay, let's say dyan tayo sa Pilipinas. Nakatira ka sa probinsya and then pupunta ka sa Metro Manila. Okay, or vice versa, galing ka Metro Manila tapos nag-decide ka na bumalik ng probinsya or umuwi na lang sa probinsya ng magulang mo whatsoever. Doon pa lang province to province, may pressure na doon, makakaramdam ka ng pressure. Lumipat ka nga lang ng dorm sa ibang kanto, may pressure na yun. Maninibago ka sa atmosphere or lumipat ka sa isang barangay, makakaramdam ka ng kakaiba or kailangan mong mag-adjust. Kumbaga, how much more pag ikaw ay lumipat palabas ng Pilipinas or sa Canada, sa US o kahit anong bansa. Imaginein mo yung pressure na yun almost times 2 o times 3 yung nararamdaman namin. Kasi mas lumayo kami sa family namin, umalis kami ng Pilipinas. Ibang-iba yung environment, kumbaga. Kasi kung lilipat ka lang sa isang barangay o sa isang kanto o sa isang probinsya, same pa rin naman ang environment. Nasa Pilipinas ka pa rin. Mga Pilipino pa rin ang kausap mo. Yung mga batas na tingin mong nasa Manila, applicable din naman sa probinsya kung may konting pagbabago lang. Pag lumipat ka dito sa Canada or sa Australia or kahit anong first world country, iba yung dating. Ang hirap mag-adjust, kumbaga. Unang adjustment mo is ano yung mga rules na kailangan mong i-follow. Kasi dito, iniingatan namin na magkaroon kami ng violation sa lahat ng batas. Kasi oras na nakalabag ka ng batas dito sa ibang bansa, medyo parang tingin mo makaka-affect yun sa permanent resident application mo, lalo na pag gusto mong tumira dito. Yung ganung pressure kasi, yung paglipat mo lang sa ibang bansa, yun yung unang pressure na sinasabi ko. Ang tawag doon is adaptation. Kumbaga, adaptation. Okay? Yung pangalawang pressure na mararamdaman mo is pagdating mo dito sa Canada, yung baon mong pera biglang lumiit or nag-shrunk yung value. Kasi nga, hindi na peso to peso yung expenses. Kumbaga, dolyar na. So parang yung value ng pera mo, yung ipon mo, is lumiit talaga yung buying power. Kasi nga, mahal ang mga bilihin pag nasa first world country ka. Kakaiba versus yan sa Pilipinas. Kasi, di ba? So yun yung pangalawang pressure na maramdaman mo dito in terms of pera or finances. Pangatlong pressure na mararamdaman mo. Kung ikaw sa Pilipinas, manager ka dyan, nasa management ka na, dito sa Canada, sobrang rare na kung ano ang position mo sa Pilipinas, yun din ang expect mong trabaho. Siyempre, kunwari ako, manager ako.
expect ko din na manager ako dito sa Canada. Yun yung expectation ko. Dapat ganito. Ako kasi ganito na ako sa Pilipinas eh. Sobrang rare na mangyari yun sa'yo na pag manager ka sa Pilipinas, manager ka din dito. Kahit hindi naman sa Canada, pumunta ka sa ibang bansa, ganun lang din. Mahirap tanggapin na kailangan mong magtrabaho or kumuha ng trabaho na mas lower sa position mo. Kasi ang mindset, ang achievement mo niyan pag nasa Pilipinas ka, ay may achievement na ako, management na ako, na-promote na ako. Tapos pagdating mo dito sa Canada, parang na-demote ka, na-degrade ka, kumbaga. Yung added pressure yun para sa amin dito. Lalo na mga temporary work. Added pressure talaga yun. Apat na pressure. Let's say, nilunok mo na yung pride mo. Nakahanap ka na ng trabaho na mas lower sa position mo sa Canada. Siyempre, pagdating mo dito sa Canada, is yung sweldo mo naman is hindi naman ganun kalaki. Unang sweldo mo. Hindi siya lalayo sa minimum wage. Kung makahanap ka ng $20 per hour pataas, swerte mo na nun. Pero kasi, yung cost of living dito sa Canada is iba sa Pilipinas. Okay? So, let's say, standard na expenses mo is, syempre, hindi ka lang makakabili ng bahay. Yung rent mo, which is mahal din dito sa Canada. Yung utilities mo, yung phone mo, yung internet mo, grocery mo, transportation, or kung hindi ka nagko-commute, bumili ka ng sasakyan, yung pagbayad mo ng sasakyan, lease, and then insurance. So ang daming factor, ang daming gastos talaga dito sa Canada compared sa Pilipinas. Sobrang dami. At mape-pressure ka na minsan yung kinikita yung mag-asawa, lalo na pag kunwaring mag-asawa kayo tapos may mga anak kayo tapos ikaw lang nagtatrabaho ng full-time, ang sakit sa ulo nun. Unlike sa Pilipinas, dalawa kayo nagtatrabaho. Yung isa hindi nagtatrabaho dito sa Canada kasi international student. Habang nag-aaral yung asawa mo, sobrang laking pressure nun para siyempre sa husband. Kasi ang husband, nature talaga ng husband is makapag-provide sa family. Mahihirapan ka. Sa totoo lang. So, siyempre, ang gagawin mo, maghanap ka ng mga cash job. Yun ang unang para mo. Maghanap ka ng part-time na legal. Pag wala kang mahanap, maghahanap ka ng cash job. Pressure to provide. Yun yung pang-apat na pressure na mararamdaman mo pagdating mo dito sa Canada. Sa tingin ko, yung last pressure na mararamdaman mo pag hindi ka pa permanent resident is yung status mo dito sa Canada. Kasi sabihin mong meron ka pang 5 years para maging permanent resident dito sa Canada. Ang bilis nun Ang bilis ng 5 years. Ang bilis ng panahon. Titignan mo na lang pag hindi tama yung mga galaw mo is bigla na lang ma-realize mo, wala na akong status, or pa-expire na yung status ko. So, yun yung mga pressure na mararamdaman mo dito sa Canada. Ngayon, paano nakaka-effect yan sa buhay namin dito sa Canada? Within 5 years kasi, yung 5 years na yan, hanggang hindi mo masolusyonan yung limang pressure na yan, mararamdaman mo in the next 5 years, 3 to 5 years yan. Like, hindi pag na permanent resident ka o whatsoever, siguro matatanggal ng kaya ka ng maayos. Pero like sa case namin nung nagkatrabaho si Leslie, yung pressure na financial stability para sa amin, dalawang mag-asawa, is difficulty, kumbaga. Naka-relief kami, nakahinga kami ng maluwag in terms doon. Okay, nakahinga kami ng maluwag in terms of finances, pressure sa gastos, kumbaga, kasi
Dalawa na kami nagwo-work eh. So, natanggal yung pressure na ganun. Imaginein mo, yung 5 malalaking pressure or 5 pressure na nabanggit ko is sabay-sabay. Sabay-sabay mong naramdaman. Okay? So, pag hindi ka mentally strong at hindi mo kayang tanggapin yung mga pressure na yun or paano ka maka-cope up sa pressure na yun, makaka-affect yun sa marriage nyo, sa family nyo, sa overall health mo, sa mental stability mo. So, meron mga vlogger na sinasabi nila, ewan ko kung for the content or totoo talaga nangyari, na na-depress sila dahil sa mga pressure na ganon. Ewan ko lang kasi may mga vlogger na for the content or totoo nga ba talaga yung ginagawa nila na video about sa mental depression and something. So kung di mo kaya yung pressure na ganon, most likely mararanasan mo yung mental depression, problemado, health decline, yung mental stability mo medyo tatagilid ka kumbaga. So yun yung mga pressure na nararamdaman namin dito sa Canada kumbaga. Ano naman kami nakaka-survive or paano namin nilalabanan yung pressure na mga nabanggit ko, no? Sa amin ni Leslie, ito sa experience namin ni Leslie to, hindi ko sinasabing gawin nyo or gayahin nyo or baka mamaya hindi nyo kaya or hindi nyo trip yung kung paano kami mag-release ng pressure ni Leslie. So, yung ginawa namin is bumili kami ng aso. Sabi ko nga, di ba, may mga magko-comment dyan, sasabihin nyo, gastos yan. Magastos ang magkaroon ng aso. Totoo, magastos ang magkaroon ng aso. Mas magastos pa pag may bata dito sa Canada. Kasi pag bata or may anak ka, may child benefit yan eh. Nakatanggap sa gobyerno ng pera yan. Pero yung aso, si Austin, wala kaming nare-receive na payment or subsidy sa gobyerno. So, ginagastosan namin si Austin. Mas mahal pa talaga magka-aso dito sa Canada kaysa magkaroon ng anak, sa totoo lang. Pero, si Austin kasi, pag nakikita namin si Austin, or nakikipaglaro siya, or nakikipag-cuddle sa amin mag-asawa, or natutulog sa tabi namin, parang yung pressure is nire-relief niya, kumbaga. Parang natatanggalan kami ng any pressure in life na nararanasan namin dito sa Canada. Dahil yung kay Austin, isang malaking factor sa Austin talaga. Kaya sabi ko kay Leslie, di baling gastusan namin si Austin talaga, bigyan namin ng ganito, ganyan. Kasi yung pressure na yun, hindi mo naman mababayaran yun eh. Hindi mo babayaran na bayaran kung ganyan, biglang mawawala. Hindi. So maghahanap ka talaga ng way para matanggal yung pressure. So isang pressure, isang way para matanggal yung pressure sa amin is si Austin. Paulit ako, si Austin talaga. Okay. Ang way pa para matanggalan ka ng pressure dito sa Canada is, let's say for example, pag weekend, ang ginagawa namin ni Leslie, minsan si Leslie nagluluto, di ba? Tapos ako naglalaro ng PS5, tatanggal ng stress. Tapos minsan pupunta kami sa restaurant, kakain kami ni Leslie. Tapos pupunta kami sa isang lugar with Austin or dog park. Punta kami sa mga park na pwede si Austin para alam mo yun, mag-enjoy kami. Pupunta kami sa park. Like, alam ko boring kasi sa park lang. Ang babaw ng kaligayahan namin. Pero yun din yung comment namin dito na yung mga Canadian, ang babaw ng kaligayahan. Punta lang ng park, saya-saya na. So, yun yung talagang simple lang ang life. Doon ko na-realize na hindi mo kailangan ng ganito, ng ganyan, marangyang buhay para maging masaya ka. Sa park lang, sobrang saya na namin. So, isa yun sa talagang ginagawa namin. Lumalabas talaga kami ni Leslie. Punta kami ng park, punta kami ng
ng mga lugar na may bayad, pero syempre mag-e-enjoy kami, kakaiba, diba? So, shinare ko lang para sa mga viewers natin or sa mga subscriber natin na parehas yung nararamdaman namin na huwag kayong magpapatalo sa pressure. Maghanap kayo ng something na makakatulong or makaka-relief dun sa pressure na nararamdaman nyo at one day at a time. Lalo na dun sa mga things na wala kayong control. Diba? Like katulad ng example, yung draw ng CEC, Canadian Experience Class. Anong control mo dun? Wala kang control dun kasi gobyerno yun eh. Ang gawin mo, ready ka. Like kasi sa amin, ready kami. Nandun na yung documents, nandun na yung profile. Pero yun nga, i-release mo lang yung pressure na yun. Wala ka rin kasi magagawa eh. Out of your control. So, mag-relax. Huwag ka ng time mo or maghanap ka ng something na ikaka-relax mo.